Nanan. Bakit ang iyong tiyan ay parang lumalaki? Huwag mong sabihing buntis ka. Opo. Ikaw, naligaw ka na talaga ng landas. Wala na si tatay, nakulong si nanay, kaming dalawa na lang ni Lola ang nagtutulungan sa buhay. Para mapagamot si Lola, kinailangan kong isang tabi ang aking dangal bilang isang graduate at magtrabaho sa isang mamahaling KTV. Hindi ko akalaing makatagpo ko si Duan Wenyan. Ito na siguro ang room 666. May tao ba? Sir, maayos lang po ba kayo? Sino kaya ang nantitrip dito? Kamag-aral na Duan? Ang sikat at napakailap na binata ng Universidad ng Jing, isang mayamang tagapagmana, mukhang nalasing o nalason siya. Shankai, bihira lang ang pagkakataong ito. Kung tutulungan mo siya, kahit para na lang sa katahimikan ng lahat, bibigyan niya ako ng ilang daang libong dolyar at maililigtas na si Lola. Kamag-aral na Duan, maayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Umalis ka! Kamag-aral na Duan, gusto ko lang talagang tumulong sa iyo. Tulungan ako? Miss, nilalaro mo ang iyong kapalaran. Anong nangyayari sa lalaking ito? Ni hindi man lang kumikibo, baka balak niyang tumakas ng walang bayad? Sige, naintindihan ko. Babalik na ako ngayon. Aalis na siya agad? Kamag-aral na Duan, sandali lang. Kamag-aral na Duan, sandali lang. May kailangan ka? Kamag-aral na Duan, tungkol sa nangyari kagabi. Ayaw mo naman sigurong may makaalam nun, di ba? Anong gusto mo? Kailangan ng mahigit 100,000 dolyar para sa transplant ng lola ko at panibagong mahigit 100,000 dolyar para sa pagpapagaling niya. Isipin mo na lang na bayad ito para manahimik ako. Bigyan mo lang ako ng ilang daang libong dolyar. Nilasing mo ako at nilagyan ng kung ano ang inumin ko? Para lang sa pera? Hindi. Hindi ako ang naglagay ng gamot. Wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 500,000 dolyar. Huwag mo na akong kukulitin muli. At saka, huwag kang gagawa ng anumang gulo. Wala pa akong balak maging tatay. Pagkatapos agad namin gawin iyon, uminom naman ako ng gamot para hindi mabuntis. Pero, tila pinaglaruan ako ng tadhana. Nabuntis pa rin ako. Apo, huwag mong sabihing balak mong gamitin ang batang iyan para makasal sa pamilya ng mga pamilyang Duan? Napakataas ng katayuan ng pamilyang Duan. Galing lang ako sa mahirap na pamilya. Siguradong hindi nila ako tatanggapin. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko. Pero ngayong buntis na ako, gusto kong gamitin ang batang ito para makakuha ng pagkakataong makapag-aral sa Amerika sa pamamagitan ng Brian, isang pagkakataon para mabago ang aking buhay. Kung ganoon, pumunta ka na sa ospital para magpatingin. Walang kasalanan ang bata. Maayos ang paglaki ng bata, ngunit kulang lang ang katawan mo sa nutrisyon. Magpahinga ka ng mabuti pag-uwi. Huwag masyadong magpagod, kung hindi, ay baka mawala ang bata. Iminumungkahi ko na sumailalim ka sa isang buong physical check-up. Wag na po, doktor. Mahalaga ay maayos ang bata. Napakabata mo pa para mabuntis? At ang tatay naman ay wala man lang para samahan ka? Rui, tingnan mo. Di ba si Shenkai iyon? Siya nga. Anong ginagawa niya sa OBGYN?
Baka naman mayroon siyang nakakahiyang sakit. Hoy, tingnan niyo ang tiyan niya. Baka naman buntis siya. O pregnancy report. Sabi ko na nga ba, isang pobreng estudyante na tulad mo, paano ka magkakaroon ng pera para pampagamot sa lola mo? Ibinenenta mo pala ang sarili mo. Ayan. Wala na sigurong mahabang panahon ang lola para mabuhay. Sabihin mo sa akin, sa buhay na ito, magkakaroon pa kaya ako ng apo? Lola, sigurado po akong kayo ay mabubuhay pa ng matagal. Ikaw talaga. Alam mo talaga kung paano ako pasayahin sa mga sinasabi mo. Nandito na tayo. Fanrui, ibalik mo sa akin ang report. Huwag kang malikot. Shenkai, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung sino ang tatay ng bata at ibabalik ko ito sa iyo. Marami na siyang nakasama sa kama. Tatanungin niyo pa siya? Paano niya malalaman yun? Siguradong sa isang matandang lalaki lang yan nakuha. Ano bang kailangan nyo? Ang sikat na matalinong estudyante ng Beijing University na buntis ng hindi pa kasal, napakalaking balita nito. Dapat lang itong makita ng lahat ng kaklase natin kung anong klaseng babae talaga itong kunwari ay inosenteng estudyante na ito. Halina kayo at tingnan nyo. Ang magaling nating top student ng Beijing University, si Shenkai, kabata-bata pa ay nagbebenta na ng sarili, nakikipaglandian sa matatandang lalaki, at nabuntis pa ng hindi pa kasal. Ngayon, pati kung sino ang ama ng bata ay hindi niya rin alam. Ang mahirap ay mahirap pa rin. Walang hiya. Madam, magandang araw po, Young Master Duan. Young Master Duan, tungkol sa nangyari sa inyo sa KTV noong nakaraan na nilagyan kayo ng gamot, imbestigado na po ang lahat. Ang kaklase niyo pong si Fan Rui ang may gawa. Tungkol naman kay Miss Sheng, nagkataon lang pong nagtatrabaho siya doon at nagkamali siya ng pinasok na kwarto. Totoo pong meron siyang lola na may malubhang karamdaman. Ibig bang sabihin ay nagkamali ako ng hinala sa kanya? Naging masyado bang masama ang mga nasabi ko sa kanya noon? Tingnan niyo po ang lahat, ang matalinong estudyante nating si Shenkai. Kabata-bata pa ay nagbebenta na ng katawan, nakikipag-ugnayan sa mga matatanda. At ngayon nga po ay nagdadalang tao ng hindi pa kasal. Ngayon hindi na niya alam kung sino ang ama ng dinadala niya. Buntis siya? Si Shenkai pala? Ha? Pagkatapos kumuha ng pera sa akin, nagawa mo pa akong paglaruan. Sige. Napakagaling mo. Young Master Duan, sasabihin ko pa lang po sana sa inyo. Pagkatapos ninyong may mangyari sa inyo ni Miss Sheng, hindi nagtagal ay nagbuntis siya. Ano? Anak ni Ayan? Ayan. Wala akong pakialam kung anong relasyon meron kayo ng babaeng iyan. Pero dahil siya ay nagdadala ng dugong duan, hindi siya pwedeng api-apihin lang ng kung sino. Sino man ang magtangkang manakit sa magiging apo ko. Ako mismo ang tatapos sa kanila. Huwag kayong mag-alala, Lola. Anak ko at ni Duan Wenyan iyan. Walang sino man ang makakagalaw sa kanila. Ako ang ama ng bata. Bakit? Mayangal ka? Bitawan mo ako. Shenkai, gusto mo bang marinig kung ano ang sinasabi ng mga kaklase mo tungkol sa iyo? Mukhang seryoso siya at malinis, pero ang dumi pala niya sa totoong buhay. Akala mo ba matalino siya dahil sa mga pagsusulit? Ngayon, malalaman na ng buong eskwelahan kung gaano siya kasamang babae. Kadiri, nakakasuka siya? Layuan na natin siya. Kapag nalaman ito ng tatay ng anak ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin kayo. Tinatakot mo ba ako? Isa ka lang namang pampagulo. Walang hiya ka. Ang pinakaayaw ko ay ang pagiging mayabang mo. Mas matalino ka lang ba ng kaunti sa akin? Sa usapang ganda, sa estado ng pamilya, may laban ka ba sa akin? Bakit ka ba laging nauuna sa akin? Dapat ako ang bida sa Peking University. Kayong dalawa. Sige, hamakin niyo siya at tanggalin ang gamit niya. Gusto mo ang atensyon, di ba? Ngayon, sisiguraduhin kong magiging sikat ka. Ano pang hinihintay niyo? Ano man ang mangyari,
Ako ang mananagot. Rui, gusto mo bang tingnan muna ang group chat ng klase? Chat? Nag-message ba si Duan Wenyan sa grupo? Ako ang tatay ng bata. Bakit? May reklamo ka ba? Paano mangyayari iyon? Si Duan Wenyan ay isang maimpluwensyang tao. Paano siya magkakaroon ng ugnayan kay Shenkai na isang mahirap na estudyante lamang? Siguradong hindi ito totoo. Sinong nagsabi na hindi ito totoo? Bakit narito si Duan Wenyan? Dahil kaya? Ito sa akin? Ang sabi mo, isa lang itong nagkataon. Yang Master Duan, madam. Hindi ko po alam na inyo pala ang batang iyan. Nagawa mong laitin ang apo ko. Assistant Joe, sampalin mo siya. Opo. Mukhang, punirya nila ang batang nasa loob ng sinapupunan ko. Ikaw si Shenkai, di ba? Iha, huwag kang mahiyang kumilos. Nabalitaan kong ang kasama. Mulang sa buhay ay ang lola mo. Napakabata mong kailangang dumaan sa hirap. Mas mabuti pa kaya kung lumipat ka na agad sa pamilyang Duan. Sa ganitong paraan ay maaalagaan ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Hindi po pwede, dahil kung ganoon, wala na pong mag-aalaga sa lola ko. Huwag kang mag-alala. Ilalagay ko ang lola mo sa investment naming pamilyang Duan na nursing home kung saan pinakamataas na kalidad ang serbisyong matatanggap niya. Pero po, Iha, sa totoo lang, ang pamilyang katulad namin ay hindi basta-basta tumatanggap ng mga dukha. Pero dahil ang nasa sinapupunan mo ay anak mula sa pamilya ng pamilyang Duan. At ikaw din ang kauna-unahang babae ni Wenyan, kaya hindi tamang iwanan ka lang mag-isa. Sa labas. naiintindihan ko po, salamat po madam. Mabuti, iyan ang tamang desisyon. Tara na, uuwi na tayo. Sheng, tumira kayo ni Ayan sa iisang kwarto. Nang sa gayon ay maingatan kayo at ang dinadala mong bata. Ha? Sige po, Hala, bakit ka pa nakatayo riyan? Bilisan mo at dalhin mo na siya sa kwarto mo. Opo. Ngayon, tuwang-tuwa ka siguro, no? Ginawa mo ang lahat para makuha ako. Pati ang pag-iwan mo sa batang yan. Di ba ginawa mo iyan para isang araw ay makapasok ka sa pintuan ng pamilyang Duan? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo. Wala ka na bang ibang gustong sabihin? hindi po ganoon iyon. Kamag-aral na Duan, nagkakamali ka. Mali. Maliwanag ang sinabi ko, bibigyan kita ng 500,000 dolyar para ayusin ang gulo na yan. Bakit hindi ka uminom ng gamot para iwas anak? Uminom ako, pero nabuntis pa rin ako. Akala mo ba maniniwala ako sa iyo? Nakita mo ba ang litratong iyon? Maganda, di ba? Siya si Qin Miao, ang taong mahal ko simula pa noong bata ako. Huwag mong isipin na porke gusto ka ng lola ko ngayon, ay may pag-asa ka ng makapasok sa pamilyang Duan bilang si Mrs. Duan. Sinasabi ko sa iyo, siya lang ang pakakasalan ko, Duan Wenyan. Pagdating naman sa iyo, hinding-hindi kita papakasalan at hindi kita kakalikutin. Simula ngayon, diyan ka matulog. Naiintindihan ko. Mabuti pa nga. Inamin ko, sa sandaling lumitaw si Duan Wenyan, noong si matandang ginang Duan ay personal na nag-imbita sa akin na pumasok sa pamilya Duan, nagkaroon ako ng saglit na pantasya na hindi naman totoo. Muntik ko nang makalimutan, pumunta ako rito sa pamilya Duan. Para lamang sa pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa. Isang pagkakataong mabago ang tadhana at matupad ang aking mga pangarap. Simula ngayon, tatalikuran ko na ang lahat ng mga pantasya sa puso ko. Pumunta ako rito sa pamilya Duan dahil lamang ito na ang pagkakataon ko para umasenso sa buhay. Kung magiging ginang Duan man ako o hindi, hindi na iyon mahalaga. Miss Sheng, nakabalik na po si Madam, pinapababa po niya kayo sandali.
Naintindihan ko. Ayan, may bagong sayaw na inaaral si Ate Meow Meow. Samahan mo siyang mag-ensayo. Sige po. Ate Meow Meow, okay ka lang ba? Madam, narito na po si Miss Sheng. Ayan, okay lang ako. Salamat sa iyo. Ang pangit ng acting niya. Sayang nga lang. Wala akong interes na agawin sa iyo si Duan Wenyan. Ikaw ba ang asawa ni Ayan? Napakaganda mo naman. Isang babaeng taga-probinsya. Baduy naman manamit. Di hamak na mas maganda ang ating si Meow Meow. Mukhang bitag pala ito. Ito ang inaasahan kong buhay mayaman. Mamaya kaya, isaboy kaya niya ang pera sa mukha ko para patigilin ako sa pangangarap ng gising? Tatanggapin ko ba? O talagang tatanggapin ko? Shenkai, tama? Lilinawin ko lang sa iyo. Hinding-hindi magpapakasal si Ayan sa babaeng gaya mo. Tungkol naman sa dinadala mong bata, para hindi mapunta sa iba ang dugong duan, hahayaan ka naming ipanganak ang bata at sasabihin namin sa lahat na kapatid siya ni Ayan. Tungkol naman sa iyo, pagkapanganak ng bata, bibigyan kita ng $100,000,000. Kunin mo ang pera at hinding-hindi ka na magpapakita kay Ayan at sa bata. Naintindihan mo ba? Ginawa ng babaeng ito ang lahat para makapasok sa pamilya Duan. Posible bang $100,000,000 lang ang gusto niya? Imposibleng pumayag siya. Sige, pumapayag ako. Pero Ginang Duan, sana ay makuha mo rin para sa akin ang admission letter para sa pamantasan ng Berrien doon sa bansang Amerika. Gusto kong mag-aral ng finance at ang pagpunta ko sa Amerika ay para na rin mas lumayo pa ako kay Duan Wenyan at sa bata. Walang problema. Ano ba ang talagang pinaplano ng babaeng ito? Pera lang ba talaga ang habol niya? Yang Master Duan, balita ko'y may sinundo kang asawa pa uwi? At kayo ba ay ang magsama na sa isang buboy? Isa lang siyang oportunistang babae. Hindi ko siya kailanman papansinin. Kapag nagkamali siya sa akin at sinubukan akong paglaruan, sisiguraduhin kong malaking gulo ang kahaharapin niya. Oo nga naman, alam naman nating lahat na si Qin Miao lang ang nag-iisa sa puso ni Yang Master Duan. Kahit pa kaming magkakaibigan ay lumapit ng todo at yumakap sa kanya, walang pakialam si Yang Master Duan at hinding-hindi matutukso. Para sa gagawing pagpunta sa pamantasan ng Berrien pagkalipas ng 7 buwan, balak ko muna na mag-ensayo sa pagsasalita ng matagal-tagal. Shenkai, huwag kang masyadong malikot kapag natutulog. Hindi naman po ah. Malikot ka. Naiingayan ako sa tunog ng paghinga mo. Ganun po ba? Pasensya na po. Doon na lang po ako sa banyo ng mga kasambahay.
Mali ang bigkas mo? Nakakapagod kapag masyadong galing sa ilong ang boses. Ha? Sige po. Hindi ka ba napapagod sa pag-upo ng ganyan? Baka maipit ang bata? Natingnan ko na po iyon sa Douyin. Hindi naman po maipipit ang bata. May library naman sa tabi. Sumunod ka sa akin sa library. Nag-aalala lang akong maipit ang bata. Umupo ka. Opo. Batang amo, narito na po ang sabaw ninyo. Inumin mo na iyan. Sige po. Shenkai? Bakit parang hindi ka man lang nagagalit? Po? Ang ibig. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka umiiyak o nag-iiskandalo? Bakit hinahayaan mo na lang at sinusunod ang lahat ng bagay? Bakit kahit anong iutos sa iyo ay ginagawa mo lang agad? Bakit? Bakit? Hindi mo man lang ako nilalapitan? Sa wakas, hindi mo na napigilang magtanong. Akala siguro ni Duan Wenyan, nang pumasok ako sa pamilyang Duan, ay aakitin ko siya. Pero hindi ako nanggugulo o nag-iingay, na siyang dahilan kaya hindi siya mapakali. Lalo na kaming dalawa ay magkasama. Sa iisang kwarto, wala akong ginagawa, pero mukhang naguguluhan ang isip niya dahil doon. Wala akong balak magalit. Kamag-aral na Duan, huwag ka na sanang magalit, okay? Alam kong malayo ang agwat natin sa isa't isa. Kung hindi lang dahil sa nangyari nung gabing iyon, hindi sana nagulo ang buhay mo. Pero ginawa ko na ang lahat para hindi ka maabala. Huwag kang iiyak. At huwag kang titingin sa akin. Shenkai, matapos ang isang buwan nating pagsasama araw-araw, tila may nagbago sa nararamdaman ni Duan Wenyan sa iyo. Kung mahalin ka man niya ng tapat, handa ka bang para sa kanya? Ay talikuran ng $100 milyong at ang pagpunta mo sa bansang M? Ang mga lalaki ay panggulo lang sa pag-aaral ko ng Ingles. Walang hiya ka. Nandito ang bata. Kasalanan mo ang lahat. Nanganak ka ng walang kwentang malas sa buhay. Sana ay wala ka na lang sa mundong ito. Bakit ka pa nabubuhay? Kasalanan ko. Pasensya na. Patawad po. Nagmamakaawa ako. Wag na po. Aray! Waa! Shenkai, huwag kang matakot. Ayos na. Makinig ka kay mama. Sa buhay na ito, huwag kang maawa sa kahit sinong lalaki. Pera ang pinakamahalaga sa lahat, naintindihan mo ba? Shenkai, huwag kang magpapakita ng awa sa mga lalaki. Ang pera ang pinakaimportanteng bagay. Napanaginipan ko na naman iyon. Miss Sheng, pinapapunta ka agad ni Madam. Sige po, naintindihan ko. Bakit narito si Fan Rui? Madam, narito na po si Miss Sheng. Shenkai, wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Madam, hindi ko po maintindihan. Hindi mo maintindihan? Sabi ng kaklase mo, madalas ka raw pumupunta sa KTV para maghanap ng mga lalaki. Maging ang mga kaklase mo raw ay nakasama mo na sa higaan. Naging pabayarin ako. Naniwala ako agad sa sinabi ni Ayan at hindi kita pinasuri agad. Hindi lang po iyan, hindi rin mabuting tao ang pamilya niya. Noong 9 na taong gulang pa lang siya, tinapos ng nanay niya ang buhay ng tatay niya, pagkatapos ay nakulong ito. Sa tingin niyo po, sa ganoong pamilya, may lalaking maayos na bata? Huwag po kayong palinlang sa hitsura niya. Sa totoo lang ay malandi siya, kayang-kayang makuha sa halagang $50. Narinig ko pa po, na sa baryo nila, marami na siyang pinaglaruang matatandang lalaki. Hoy. Matagal na tayong hindi nagkikita.
Halika rito at magsaya tayo. Madam, Hawakan niyo siya. Gusto kong magpa-DNA test. masusunod po? Kumitil ka, Shenkai. Isipin mo ang pag-aaral sa ibang bansa. Isipin mo ang $100,000,000. Wala lang ang konting pagtulo ng dugo na ito. Madam, lalabas ang resulta pagkaraan ng 3 araw. Kapag sinubukan mo akong lokohin, ipapakita ko sa iyo kung paano. Mawalaan ng kahit anong mapupuntahan. Alalayan ko na po kayo. Bakit hindi ka lumaban? Ano? Kitang-kita na unang beses mo palang yon. Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Bakit hindi ka man lang nagalit? Biro ba iyan, Young Master Duan? May kakayahan ba akong magrebelde ngayon? Maliban sa ngayon, umaasa lang ako sa pamilyang Duan para sa pang-araw-araw kong buhay. Lalo na sa panggastos ng lola ko na mahigit $10,000 ang medical bills buwan-buwan. Hindi ko pwedeng kalabanin si matandang ginang Duan dahil siya ang nagbibigay sa akin. DNA test lang naman iyon. Kaya kong maghintay. At alam ko naman ang sagot. Kaya hindi ako natatakot sa mga paninira nila. Napakalas naman ni Wenyan na nakatali sa ganyang klaseng walang hiyang babae. Mabuti na lang, ang gusto ni Wenyan ay sikusin Miyaw Miyaw. Oo. Kamalasan nga. Darating ang araw na gaganti rin ako. Lumabas na ang mga resulta ng eksaminasyon. Sa iyo nga talaga ang bata, kaya maaari ka nang mapalagay ngayon. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na hindi ko anak ang bata. Dati, aminado si Lola na masyadong naging agresibo at hinayaan ko siyang mahirapan nitong mga nakaraang araw. Gawin natin ito. Sa M-State ay naghanda ako ng isa pang villa para sa kanya. Siguro naman ay sapat na iyan, di ba? Kaya, tingin nyo ba ang isang bahay ay sapat na para pambawi sa lahat ng sakit na naramdaman ng isang tao? Wenyan, napansin kong nagiging kakaiba ka nitong mga nakaraan. Dahil lang sa isang ibang tao, ay ganyan ka na ako makipag-usap sa iyong lola. Nararamdaman ko lang na ang pamilyang ito ay tila walang pakiramdam. Napakaganda naman ng kwentong ito. Mayroon nga kayang pag-ibig na kasing tamis nito sa mundo? Umiiyak ka ba? Ano? Napakamaingay mo. Wala naman akong inilalabas na boses. Maging ang paghikbi ay bawal. O heto. Para sa iyo ito. Titulo ng bahay? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ito ang pambayad nila sa lahat ng nangyari. Heis, mukhang pera ka talaga? Ganito ka ba talaga kasaya? Dahil marami ka nito, hindi mo maiintindihan. Anong ginagawa mo? Sa sofa ako matutulog. Sa kama ka na. Masyadong maliit ang sofa at mahirap kumilos. Ngayong malaki na ang tiyan mo, natatakot ako na madaganan ng bata. Sige na. Matulog ka na. Gising ka na? Maaari na kayong pumasok. Batang amo, narito na po ang pagkain. Ipinagluto kita sa katulong ng sabaw ng kalapati. Huwag kang magkakamali ng isipin. Nabalitaan ko lang na mabuti ito para sa bata. Busog na ako.
Busog ka na? Kung ganoon, ako na ang magiligpit. Shenkai, ginagawa niya lang ito dahil sa batang dinadala mo. Para sa kanya, isa lamang itong simpleng negosasyon. Isipin mo ang pera, isipin mo ang pag-aaral mo sa ibang bansa. Huwag kang palamay sa mga panlilin lang niya. Lola! Ayan, huwag mong tutuuhanin ang pag-arte mo. Imposibleng maging kayo. Opo. Hay, gusto ng nanay mo na mamayang hapon ay samahan mo si Mio Miao sa pag-iensayo ng sayaw. Naintindihan ko po. Salinan mo ako ng alak. Hala? Prinsipe ko, ano bang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Hindi kaya? Talagang nahulog na ang loob mo sa Cinderella na iyon? Hindi ko alam. Pero, ayaw kong lumaki ang bata. Na walang nanay. Tsaka, parang iba siya sa lahat. Ayan, sa katayuan nating ito. Hindi natin hawak ang sarili nating kasal. Ngunit gusto kong subukan. Paano naman si Qin Miao? Bata ka pa lang ay gusto mo na si Qin Miao, hindi ba? Ako. Nadagdagan na naman ang bahay ko. Ang saya talaga. Duan Wen yan? Kama ko ito. Huwag kang malikot. Lagi kang mukhang malamig at seryoso? Hindi ko akalain na kapag natutulog ka, napakamuwang mo pala. Halika, Little Wenyan. Hayaang hawakan ka ni ate. Ano uli ang gusto mong itawag ko sa iyo? Ate? Bitiwan mo ako, hindi ko na uulitin. Sa wakas ay nahuli rin kita at hindi ka na mukhang malamig. Paano naman kita papakawalan? Pakiusap. Maliban na lang? Kung hahalikan mo ako. Shenkai? Huwag ka na sanang pumunta sa bansang M, okay? Nagbibiro ba siyang Master Duan? Ayokong magkaroon ng pera kung hindi ko naman mapapakinabangan dahil sa panganib. Shenkai, lahat ng mga hadlang, isa-isa kong tatanggalin. Kailangan mo lang akong sumang-ayon na hindi ka pupunta sa bansang M. Shenkai, huwag kang papayag sa kanya. Huwag mong kakalimutan ang mga habilin ni Mama. Huwag mong kalilimutan ang ginawa ni Papa kay Mama. Magkasama kayong natulog? Ako ang nagsimula ng lahat, walang kinalaman siya dito. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, at hindi mo sinamahan si Qin Miao sa pag-ensayo kagabi, hindi sana siya natumba habang sumasayaw. Sabi ng doktor, napunit ang litid sa tuhod niya, at hinding-hindi na siya makakasayaw uli. Ano? Nasaan siya? Nandyan lang siya sa sala sa ibaba, puntahan mo na siya agad. Pagbalik ko, ibigay mo sa akin ang sagot mo. Talagang walang modo ang mga taong galing sa mahirap na pamilya. Magpapakasal na sina Ayan at Qin Miao sa lalong madaling panahon, kaya simula ngayong araw, hindi na nararapat na manatili ka pa sa pamilyang Duan. Papahatid kita sa driver. At kapag isinilang na ang bata, may uutusan ako para kunin siya dito. Tingnan mo, Shenkai. Pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki.
Miss Sheng, sabi ng madam na ang young master at si Miss Qin Miao ay mag-engage na agad. Sa mga darating na araw, tumira ka muna sa probinsya at kapag nanganak ka na, magpapadala siya ng tao para sunduin ka. Paano naman po ang lola ko? At yung pangako niyong pera para sa akin? Huwag kang mag-alala, lahat ng ipinangako sa iyo ay ibibigay. Ngunit, kung babae ang magiging anak mo, 50 milyong dolyar lang ang matatanggap mo. Pero kung lalaki ito, 100 milyong dolyar ng buo. Ito rin ba ang gusto ni Duan Wenyan? Siyempre, huwag mo na ring subukang guluhin pa ang young master. Ang dati mong SIM card ay na-deactivate na namin. Ito ang bago mong phone. At isa pa, babantayan kita sa loob ng 24 na oras. Naiintindihan ko. Kayong mga nandyan, tawagin niyo ang doktor. Manganganak na si Miss Sheng. Bilis, bilis! Alam kaya ni Duan Wenyan, ang araw ng panganganak ko? Pupunta kaya siya para makita ko? Ngayong araw sa sirkulo ng mga elite, ang tagapagmana ng Duan Group na si Duan Wenyan at ang ballet goddess na si Qin Miao sa kanilang engagement party na ginaganap ng napakarangya. Ang kasalang ito ng siglo ay dinaluhan ng mga sikat na personalidad at ang disenyo ng paligid ay sadyang napakaganda. Ang magkasintahan ay magkahawak kamay, kitang-kita ang tamis ng kanilang pagmamahalan, tunay na isang napakagandang kwento. Bilis, iabot ang hemostat. Dalian mo. Ire pa, ire pa. Iri pa ng malakas, sige na. Air pa? Shenkai, lahat ng mga balakid ay isa-isa kong tatanggalin. Ang kailangan mo lang gawin ay mangako. Na hindi ka aalis, pwede ba? Sa pagbabalik ko, ibigay mo sa akin ang sagot mo. Duan Wenyan, sisirain mo ba ang pangako mo? Miss Sheng, ikinalulungkot ko, isang batang babae ito, na ipadala na ang 50 milyong dolyar sa account mo. Ito ang ticket mo papuntang Bansang M. Pati na ang admission notice mo sa pamantasan ng Berrien ng Bansang M. Ang mga ipinangako ni Pamilyang Duan sa iyo ay naibigay na lahat. Sana ay tumupad ka sa iyong pangako at tuluyang mawala sa paningin ng young master. Sige. Alis. Shenkai, hindi ka pa rin ba sumusuko? Walang kwenta talaga ang mga lalaki. Marahil noong araw na iyon, wala lang sa kanya ang lahat ng sinabi niya. Paano naman tayo lalaban sa mahal niya simulat sa pool? Sa tingin mo ba? Pareho lang si Duan Wenyan? Hello? Hello? Sino to? Sino yan? Hindi ko alam. Isang unknown number. Hayaan mo na yan. Ituloy na natin ito. Ah, Hello? Magandang araw po, Miss Sheng. Nakita po namin sa aming record na isa po kayong VIP client, kaya espesyal po namin kayong inayos ng isang pickup service. Nasa labas na po ng pinto nyo ang susundo sa inyo. May plate number na Jiang A8888. Pakihanda na po ang inyong mga gamit at umalis na po agad. Tara na, Shenkai. 50 milyong dolyar? At ang admission letter mula sa Berean University of Finance sa Bansang M? Imposible namang hindi nito kayang tapatan ng isang lalaki lang, di ba? Sige, parating na ako. Subukan natin ulit. Sigurado akong kaya natin ito. sige.
Ayan, may dalang sanggol na babae ang katulong nyo. Malamang nanganak na si Shenkai. Ayan, anong nangyayari? Hanggang dito muna ang practice natin ngayon. Nanganak na si Shenkai. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi pwede. Ayan, kapag pinuntahan mo siya ngayon, masisira lang ang mga plano mo. Kailangan niya ako ngayon. Wala na akong pakialam sa kahit ano. Duan Wenyan, engaged na tayo. Ang pagpunta mo sa ibang babae, sa tingin ko ay napakawalang katarungan sa akin. Ate Qin Miao, huwag mong kalilimutan na ang engagement natin ay para lamang sa kapakanan nating dalawa. Tumabi ka. Ayaw ko lang na masayang ang effort mo. Si Shenkai ay isang mukhang pera. Siguradong kinuha na niya ang pera at lumipad na palabas ng bansa. Hinding-hindi siya mananatili para sa'yo. Kahit na ganoon, gusto ko pa ring marinig yun mismo sa kanya. Ayan. Ang flight patungong bansang M ay paalis na. Sa mga pasaherong hindi pa nakakasakay, pumunta na po agad sa boarding gate. Tara na, Shenkai. Hindi na siya darating. Ang tanyag na si ang tagapagmana ng pamilya Duan. Kung gusto ka talaga niyang makita, noong mga araw na nakakulong ka sa probinsya, marami siyang paraan para puntahan ka. Shenkai, sandali! B. 226. Shenkai, sandali lang! Shenkai! Sir. Shenkai! Sir, pasensya na po sir. Boarding gate po ito. Kung wala po kayong boarding pass, pakiusap, huwag po kayong tumambay dito. Umalis na po kayo agad para hindi nyo maabala ang ibang mga pasahero. Wenyan, okay ka lang ba? Tumayo ka na riyan. Luyu, tulungan mo akong i-book ang pinakaunang flight papuntang M Country. Kailangan puntahan ko si Shenkai. Duan Wenyan, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng nanay mo? Kapag pinuntahan mo si Shenkai ngayon, parang ipinahamak mo na rin siya. Ako. Ayan, total alam mo naman kung nasaan siya. Hintayin natin kung kailan ikaw na ang magiging pinuno ng Duan Group at doon natin siya susunduin. Sige. Sige po. Tara na. Iyon ang kay Shenkai. Iyon ang flight ni Shenkai. Ilan lang, ang pinakababatang bilyonaryong Chinese, ang reyna ng pinansyal ng Wall Street. Ang tagapangulo ng Blooming International ay tahimik na bumalik sa bansa. Ayon sa ulat, ang kaniyang mga negosyo ay laganap na sa iba't ibang sektor at ang pagbabalik na ito ay maaaring magdala ng malalaking puhunan. President Duan, sinubukan po ng mga tao natin na kausapin ang Blooming International ng maraming beses pero wala kaming nakuhang sagot. Ngayon lang po namin nalaman kung ano ang flight schedule ng tagapangulo nila. Maaaring ito na ang ating nag-iisang pagkakataon. Wala na po kaming magawa, kaya kailangan na naming hingin ang tulong niyo. Naiintindihan ko. Papa, bakit po ang mga bata sa video may nanay na humahawak sa kanila? Pero si Sisi wala. Mabait ang anak ko na si Sisi. Nagtatrabaho lang si mama sa ibang bansa. Kapag lumaki ka pa ng kaunti, babalik na ang mama mo. 5 taon na. Hinanap ko na sa buong bansang M, pero wala pa ring balita tungkol kay Shenkai. Posible kayang totoong wala na siya dahil sa eroplanong iyon noon? Sinungaling si Papa. Galit ako kay Papa. Hoy, Sisi. Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Habulin nyo siya, bilis. Shenkai, welcome back sa bansa. Matagal tayong hindi nagkita.
Ilang taon din tayong hindi nagkita. Ang laki na ni Xiaowang, muntik na kitang hindi makilala. 5 taon tayong hindi nagkita at tila mas lalo kang nanghina. Tila kahit marami ka ng pera, hindi ka pa rin masaya. Kamakailan, ang pag-atake ng sakit ko ay mas dumadalas. Tila, ang gamot na ibinigay mo sa akin noon ay hindi na umeepekto. Halika, Xiaowang. Abot mo sa akin ang kamay mo. Ang kondisyon mo ay mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Dapat ay matagal ka nang bumalik. Siya nga pala, narinig ko na, si Duan Wenyan ay matagal ka nang hinahanap nitong mga nakaraang taon. Gusto mo bang malaman niya na nakabalik ka na? Dr. Jiang, ang balita tungkol sa pagbabalik ko ay huwag mong sasabihin kahit kanino. Huwag kang mag-alala. Pasyente kita. At ang protektahan ng sikreto ng aking pasyente ay pangunahing tungkulin ko bilang doktor. Pero Sheng Kai, mas mabuti kung maglalaan ka pa rin ng oras para makita si Duan Wenyan at makita rin ng batang iyon, makakatulong iyon para gumaling ka. Huwag na lang. May asawa na ngayon si President Duan. Hanggat maaari ay huwag na nating gambalain ang buhay nila. Anong masama doon? Dati, niloko ka ng masamang taong iyon, Mama. Ngayong napakayaman na natin? Hindi ba dapat nating makuha muli ang kapatid ko? Daddy Jiang, hindi ba tama ang sinasabi ko? Oo, may punto ang sinabi ni Xiaowang. Akin na ang kamay mo. Sisi, hintayin mo ko. Papa, hindi ba si Mama iyon? Bakit may hawak na ibang bata si Mama? At sino ang uncle na kasama ni Mama? Sisi, hindi siya ang nanay mo. Umuwi na tayo sa bahay. Tara na. Hindi po. Nagsisinungaling si Papa. Isa talaga ang nanay ko. Katulad na katulad siya ng litratong nakasabit sa kwarto niya ni Papa. Nanay! Ma? Ito. Ito ba ang kapatid ko? Malamang. Nanay, miss na po kita. Saan ka po pumunta sa nakaraang 5 taon? Bakit hindi mo po binalikan si Sisi? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Sino siya? Nais kong ipakilala. Ito ang aking nobyo na si Jiang Feng. Boyfriend? Napakahusay mo talaga, Miss Sheng. Iilang araw ka pa lang na nakabalik. Nakahanap ka na agad ng karelasyon. Nagkakamali po kayo, President Duan. 5 taon na kaming magkakilala ni Jiang Feng at 5 taon na rin kaming magkasama. Imposible. Nagsisinungaling ka sa akin. Ikaw yung masamang tao na nanakit sa mama ko noon, di ba? Makatotohanan ang sinasabi ko. Si Mama at si Daddy Jiang ay matagal na talagang magkakilala. Papa? Sheng Kai, anak mo ba ito sa kanya? Tama. Mama? Mama, kaya ba ayaw mo na kay Sisi ay dahil mayroon ka ng tibang anak? Nakababatang kapatid, huwag ka nang umiyak. Hindi ganon ang iniisip mo. Sinadya ko lang nalokohin ang masamang taong iyon. Si Daddy Jiang ay si Daddy Jiang ko lang. At tayo ang tunay na magkapatid. Magkapatid? Sheng Kai, totoo ba ang sinasabi niya? Siya. Anak ko siya. Dahil narito na tayo sa puntong ito, hayaan niyo na ako ang magpaliwanag. Dahil nandito na tayo sa puntong ito, ako na ang magpapaliwanag. 5 taon na ang nakararaan sa airport, nakita ko si Miss Sheng na manganganak na. Nailigtas ko siya at ang batang nasa loob ng kanyang tiyan.
Ano po ang nangyayari, ma'am? Ayos lang po ba kayo? Ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Doktor? Nasaan ang doktor? Isa akong doktor. Maghanda kayo ng kwarto. Manganganak na ang pasyente. Sige po, sige po. Paano itong mangyayari? Kakapanganak ko lang at nagpa-CT scan na ako. Isang bata lang ang nasa sinapupunan ko. Hindi nagkakamali ang pulso. Manganganak ka na talaga. At napansin ko rin na ang posisyon ng matris mo ay kakaiba sa iba. Siguro, maaaring may dalawa kang matris. Dalawang matris? Ah, Ito ay bihirang pagkakataon. Ano pa man, delikado ang kalagayan mo ngayon. Kailangang maoperahan ka agad. Nandito na ang stroller. Bilis! Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Miss Sheng, hindi ko sana nakaligtaan ang pagipad ko. Mapalad ako na nailigtas ko ang sarili ko at dahil sa nangyaring iyon, kaya naging magkaibigan kami ni Miss Sheng. Tungkol naman sa batang ito, marahil ay kulang siya sa aruga ng ama simula pagkabata, kaya tinuring niya na akong tatay. Ganoon pala ang nangyari. Anak ko nga talaga siya. Salamat sa langit, Shenkai. Sa loob ng 5 taon, sa wakas ay nahanap na rin kita. Bakit hindi ka noon tumuloy sa eroplanong iyon? Bakit hindi ka bumalik para hanapin ako? Bakit hindi kita makontak? Sinasadya mo bang iwasan ako? tila wala naman ng kinalaman niyon kay President Duan, di ba? Lalo na't si President Duan ngayon ay kasal na. Hindi totoo yan. Ako. Tama na, President Duan. May halaga pa ba? Ang lahat ng ito ngayon? 5 taon na ang nakararaan? Nasaan ka noong nanganak ako? 5 taon na ang nakararaan noong tinatawagan kita. Ano namang ginagawa niyo ni Qin Miao? Subukan natin ulit. Siguradong magagawa natin. Sige. Tinawagan mo ako? Hindi na mahalaga iyon. Simula noong tinalikuran mo ako sa sandaling iyon, Hindi. sinabi ko na sa sarili ko na kailanman ay hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Duan Wenyan, huwag na nating guluhin ang isa't isa mula ngayon. Makabubuti iyon sa ating dalawa. Shenkai. Hindi ganyan ang nangyari, Shenkai. Shenkai. Ayos lang yan, Papa. Basta't magsumikap ka, siguradong mapapabalik mo rin si Mama. Sige. Napakabait talaga ni Sisi. Tutulungan ni Papa si Sisi na maibalik sa atin ang mama mo. Ayos ba? Opo, sige, pinky swear tayo. Pinky swear sumumpa sa loob ng 100 taon. taon. Huwag magbabago. Siya ang magiging aso. President Duan, may problema po. Ang mga tao natin sa airport, sinasabi na si Zanfang Group at chairman, pagkaalis sa grupo ay biglang nawala. Ngayon po, ano na ang dapat nating gawin? Baka mamiss na naman natin sila. Kung hindi sila mahanap, hayaan na muna. Bumalik na muna tayo. Eh, paano po si Miss Qin? Wala nang masihigit pa sa ngayon. Kundi ang mahanap, si Shenkai. Shenkai po? Tara na. Ang taong iyon, 5 taon na ang nakakalipas. Ano sa tingin nyo? Bakit si Duan Wenyan ay sakto ang dating sa airport? Sinadya niyang pumunta para sunduin ka. Sinadyang sunduin ako? Sinabi mo ba sa kanya na bumalik na ako dito sa bansa? Sa totoo lang, nandito siya para sunduin ka. Ang isa pang pagkatao niya ay ang chairman ng Zanfang International Group. Ang Duan family sa bansang Long ay pinakamayaman sa lahat. Bakit niya tayo hinahanap? Parang may kapamilya silang may sugat sa binti. Yung ginawa nating espesyal na gamot ay epektibo raw. Kaya gusto nilang humanap tayo ng paraan para gumawa ng mas malakas na gamot. Dahil sa bagay na ito, hinahanap tayo ni Duan Group ng mahigit 10 beses, pero dahil alam kong ayaw mo siyang makita kailanman, hindi ako pumayag. Sugat sa binti? Tumahimik ka. Alam mo ba? Dahil sa hindi mo pagsama kay Qin Miao sa pag-eensayo kahapon, nadapa siya habang sumasayaw. Sabi ng doktor, napunit ang litid sa tuhod niya. Hindi na siya kailanman makakapagsayaw pa. Ano? Nasaan siya? Nasa sala siya sa ibaba. Bilisan mo at puntahan mo siya. Pagbalik ko, ibigay mo sa akin ang sagot. Si Qin Miao pala iyon.
Ang gamot na ito ay para kay Chin Miao kaya niya hinahanap. Duan Wenyan o Duan Wenyan? Dahil ba si Qin Miao na ang nasa puso mo? Bakit mo pa ako ginugulo? Mama, huwag ka nang umiyak. Poprotektahan kita. Shanghai? Sa Yunshan Residence, bumili ako ng villa para sa iyo. Sa estado mo ngayon, mukhang ang lugar lang na ito. Ang karapat-dapat para sa isang Wall Street financial queen na gaya mo, di ba? Huwag mo na akong biruin. Nakamit ko ang tagumpay ko ngayon dahil lahat sa na-develop mong espesyal na gamot. Pero tama ka, matapos kumita ng malaking pera, panahon na para mag-enjoy. Kapag maayos na ang lahat, susunduin ko ang lola ko para rito tumira. Sige, hanggang dito na lang ako. Hindi na ako papasok sa loob. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Kapag nakapag-ayos na ako, treat kita ng lunch. Sige, aalis na ako. Mag-bye ka na kay uncle. Bye-bye po. Bye-bye. Shanghai? Uy, hindi ba't ito ang kilalang oportunistang si Miss Sheng? Ikaw nga talaga. 5 taon din ang lumipas. Akala ko ay namamalikmata lang ako. Mama, sino po sila? Ang malas naman. Huwag mo silang pansinin. Tara na. Hoy, huwag ka munang umalis. Nagkita ang dating magkaklase, hindi ba dapat magbatian muna? Sa itsura mong yan, mukhang hindi naging maganda ang buhay mo sa ibang bansa. Siguro ay, ubos na ang 50 milyong dolyar mo? Kaya bumalik ka rito para maghanap ulit ng mayamang lalaki? Ang babaeng gaya niya? Kung hindi aasa sa lalaki, ano na lang ang gagawin niya? Pangmayaman ang Yunshan Residence. Ang bawat villa rito ay nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar. Ang isang katulad niyang biglang yaman lang, paanong makakatira sa Yunshan Residence? Kung hindi siya naghahanap ng mayamang lalaki, ano pang gagawin niya rito? Haha! Huwag kayong magsalita ng masama. Ang mama ko ang may-ari ng bahay na to. Uy, anak mo ba ito? Sino namang hamak na lalaki ang ama ng batang ito? Ngayong pagkakataon, magkano mo naman siya ibebenta? Hahaha. Hahaha! Umalis ka. Uy, kayo. Shanghai, may gana ka pang saktan ako. Siguradong tutulungan ako ni Wenyan. Lumipas ang maraming taon, pero ang dumi pa rin ng bunganga mo. Subukan mo pa akong kalabanin, ipapakita ko sa iyo kung paano ko gagawing impyerno ang buhay mo. Shanghai, bumalik ka rito. Para hanapin si Wenyan, di ba? Sasabihin ko sa iyo. Kasal na si Wenyan kay cousin Qin Miao. Para sa binti ng pinsan ko, paulit-ulit siyang nakiusap sa chairman ng Janfang Group para humingi ng gamot. Kaya kailanman ay wala ka ng pagkakataon. Kung matalino ka, bumalik ka na lang kung saan ka nanggaling. Talaga? Masyado kang nagmamadaling patunayan ang relasyon ni Qin Miao at ni Duan Wenyan? Mukhang hindi yata. Ganoon kaganda ang pagsasama nila. Ano naman ngayon? Huwag mong isipin na hindi ko alam na bumalik ka para lang makuha ang pagkilala ni Pamilyang Duan. Nakakalungkot lang, si pinsan lang ang kikilalanin ni Pamilyang Duan at hinding-hindi ikaw. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, isa akong may-ari ng unit dito sa Yunshan Residence. At kapag naglakas loob ka pang saktan ako rito sa kalsada, tatawag talaga ako ng security. May-ari ng unit? Sige, subukan mong tumawag. Uy. Saklolo, tulungan niyo ako. May nananakit ng tao rito. Miss Fan, ano po ang nangyari rito? Miss Fan, maaari ko bang malaman kung anong nangyayari rito? Ako ay nagmamay-ari ng unit sa Yunshanju. Sinaktan niya ako sa kalsada. Wala ba kayong gagawin? Miss, nanakit ka ng kusa ng ibang tao. Sumama po kayo sa amin. Sila ang naunang umapi sa amin ni Mama, kaya lumaban lang si Mama. Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Magkaklase kami. Isa lang siyang mahirap na probinsyana na galing sa bukid. Tiyak na dito sa Yunshanju ay umaali-aligid siya at may binabalak na masama. Kaya kinompronta ko lang siya. Tsaka, Yunshanju ito. Bagay ba rito ang mga katulad nilang dukhang tao? Miss, ngayon ay seryoso kung pinagdududahan ang motibo nyo. Sumama kayo sa amin. Kung hindi ay mapipilitan kaming gamitan kayo ng puwersa. Dito sa Yunshanju, ganito nyo ba protektahan ang mga may-ari ng unit? Shanghai, baliw ka na ba? Ako ang tunay na may-ari ng unit dito. At ikaw, isa ka lang hampas lupa. Natural na ako ang poprotektahan ng mga guard na ito. Ang alam ko, ang pangalan na nasa titulo ng bahay ay sa tatay mo at hindi sa iyo.
Kahit na, para na rin akong may-ari ng unit dito. Ibig sabihin, kung sino ang tunay na may-ari dito, siya ang kakampihan nyo? Eksakto. O sige. Tingnan nyo muna itong mabuti. Ano? Ito. Ito ang katunayan ng pagmamay-ari ng bahay sa Yunshan Residence. Paano mangyayari yon? Hamak siyang babae na mukhang pera, kaya paano siya magiging may-ari ng Yunshan Residence? Miss Fan, ang magandang babaeng ito ay hindi lang may-ari ng Yunshan Residence, kundi siya rin ang may-ari ng ating pinakamahal na mansyon. Iyon ba ang mansyon na nagkakahalaga ng $1 bilyong na 3 taon nang hindi na ibebenta? Lalong imposible iyan. 5 taon na ang nakakalipas. Ang walang hiyang ito ay nagkapera dahil sa pagpapaubaya sa kanyang anak ng $50 milyong. Sa loob lang ng 5 taon, kahit nabuhay pa si Bill Gates, hindi pa rin mapapalaki ang pera ng ganoon, karami sa maikling panahon. Siguradong ninakaw niya ang dokumentong iyan. Ako si Shenkai. Maaari ninyong tingnan ang pangalan sa dokumento ng bahay. Siya nga si Shenkai. Miss Sheng, Ngayon, anong masasabi mo? Hindi ba't sinabi niyo kanina kung sino ang may-ari ng Yunshan Residence? Ay doon kayo papanig? Opo, ma'am. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Miss Fan, minaliit niyo si Miss Sheng. Bilang kaming mga empleyado ng Yunshan Residence, wala kaming pagpipilian kundi parusahan kayo. May-ari rin ng unit sa Yunshan Residence ang tatay ko. Maghintay lang kayo, tiyak na irereklamo niya kayo. Miss Fan, hindi niyo na kailangang hintayin ang reklamo ng tatay niyo dahil kami na rin ang magrereklamo laban sa kanya. Sasabihin namin na kinalaban niya ang aming pinakaimportanteng kliyente na si Miss Sheng. Ano? Oh? Anong magiging parusa nila? Para po kay Miss Sheng, babawiin po namin sa pangalan nila ang villa sa Yunshan Residence at tatanggalan ang buong pamilya ng karapatang bumili sa Yunshan Residence. Sisiguraduhin naming hindi nyo na po sila kailanman makikita dito. Opo. Magaling. Gusto ko yan. Ayusin niyo na yan agad. Basta po masaya kayo, Miss Sheng. Huwag, Shenkai. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Kapag nalaman ito ni Papa, siguradong paparusahan niya ako ng husto. Nagmamasakaawa po ako sa inyo. Anong tinutungangan nyo riyan? Kilos. Miss Sheng, ilalayo na po namin siya para hindi na makagulo sa paningin nyo. Shenkai, maghanda ka. Tiyak na isusumbong kita kay Wenyan. Bitawan niyo ako. Mama, ang galing niyo po talaga. Tayo na. Sheng Wang, bilisan mo at bumaba ka na para kumain. Nandiyan na po, Mama. Sige, bilisan mo. Yang Master Duan, talagang hindi po kayo pwedeng pumasok. Tumabi ka. Wenyan, sinabing tumabi ka. Naririnig mo ba? Baka gusto mong mawalan ng trabaho. Ang aga-aga pa? Anong kailangan niyo sa akin? Miss Sheng, sabi po ni President Duan, dati raw po kayong magkakilala. Shenkai, ang aking Wenyan, nandito ngayon para ipaghiganti ako. Kahapon, masyado kang mayabang, di ba? Ngayong nandito na si Wenyan, hindi ka ba hihingi ng paumanhin sa akin? Humingi ka ng paumanhin. Paumanhin? Oo, paumanhin. Sinasabi ko sa iyo na humingi ka ng paumanhin. Pinapapalisensya kita. Wenyan, anong sinasabi mo? Hindi ba kaya ka? Nandito ay para ipagtanggol ako? Bakit naman kita ipagtatanggol? Kapatid ako ni Ate Kin Miao, kaya dapat lang na. Kung ayaw mong bumagsak ang pamilya, Fan, huwag kang magdisensya. Magdidesensya na po. Magsisisi na po ako. Pasensya na. Kulang pa? Pasensya na, mali ako, patawad po. Sapat na ba iyon? Hindi. Pasapat. Wenyan, sobra ka naman yata.
Nagsabi lang naman ako ng kaunti kay Shenkai. 5 taon na ang nakakalipas. Sa ikatlong buwan ng pagbubuntis ni Shenkai sa tapat ng ospital, ay minaliit mo ang bata sa kanyang sinapupunan. Tingnan ninyo siya. Kabata-bata pa pero nagbebenta na. Nabuntis nang wala sa oras, kahit ang tatay ng bata ay hindi niya kilala. Noong ika-4 na buwan ng pagbubuntis ni Shenkai, pinaratangan mo siyang may kung anong ugnayan sa kaklase niya dahilan para kumuha sila ng 3 vial ng dugo niya. At saka, sa loob ng klase, niyaya mo ang lahat na iwasan siya at apihin siya. Sa lahat ng ginawa mong iyon, sobra bang humingi ako ng disensya mula sa iyo? Wenyan, napakalas mo naman. Dahil dikit ng dikit sa iyo ang walang hiyang babaeng iyan. Buti na lang, ang mahal ni Wenyan ay si Cousin Miao Miao. Oo nga, napakamalas nga. Darating ang araw at pagbabayarin ko rin kayo. Dapat ay alam mo ang mga paraan ko. Luluhod ka ba? O hinding-hindi? Luluhod. Luluhod ako. Kasalanan ko ang lahat ng dati. Hindi ko na po uulitin kailanman. Kanino ka humihingi ng tawad? Shenkai. Shenkai, patawad po. Pasensya na. Lahat ay kasalanan ko. Nakikiusap ako na patawarin mo ako, maaari ba? Hindi kita papatawarin, pero hindi naman sapat ang kasalanan mo para parusahan ng labis. Wala rin akong balak magiganti. Pero mula ngayon, huwag mo na akong lalapitan o guguluhin. Huwag kang mag-alala, hindi ko na gagawin. Tinitiyak ko na sa susunod ay hindi na po talaga. Dahil sa pasasaalang-alang ko kay Shenkai, palalampasin ko muna ang ginawa mo ngayon. Pero kailangan mong tandaan ang pakiramdam na ito ngayon. Kapag nakita mo si Shenkai sa susunod, umiwas ka sa dadaanan niya. Ngayon, umalis ka na. President Duan, kung wala ka na namang ibang kailangan, umalis ka na po. Napakabango naman. Little, Kai. Ano ba ang ginagawa mong masarap na pagkain? Uy, ikaw! Wow, ang dami naman ito. Little Kai, alam mong darating ako. Kaya sadyang inihanda mo ito, di ba? Ikaw yung masamang lalaking nanggulo kay Mama noong 5 taon na ang nakakalipas. Ito ang inihandang agahan ni Mama para sa akin. Hindi mo pwedeng kainin iyan. Labas! Labas dito! Bata! Tandaan mo ito? Ako ang tatay mo, hindi ako si uncle. Hindi kaya? Ikaw ang kumuha sa kapatid ko at ang masamang taong umaway kay Mama. Ako. Sheng Wang, nasaan ang kagandahang asal na itinuro sa iyo ni Mama? Ay? Hindi ko akalain na matapos ang 5 taon, matututo kang magluto. At napakasarap pa nito. 6 na taong gulang pa lang si Mama ay marunong na siyang magluto. Kahit iyon ay hindi mo alam, tapos gusto mo pang maging tatay. Naku! Sheng Wang, unang araw mo sa paglipat ng paaralan ngayon? Huwag kang mahuhuli, kunin mo ang bag mo. President Duan, kung busog ka na, maaari ka nang umuwi. Marami pa akong gagawin ngayong araw, kaya mauuna na ako. Hoy! Shenkai, wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? 5 taon na ang nakararaan. Bakit ka umalis nang walang pasabi? 5 taon na ang nakararaan. Ikaw naman ang unang hindi sumipot sa usapan. At ngayon ay ako pa ang sisisihin mo. Dahil umalis ako nang walang pasabi? Masamang uncle, bitawan mo si Mama. 5 taon na ang nakararaan. Ikinulong ng masasamang tao si Mama ng 6 na buwan at pinakawalan lang siya noong lumabas na ang bata. Sa loob ng 6 na buwang iyon, kahit isang beses ay hindi mo siya binisita, paano mo nagagawang sabihing umalis si Mama nang walang paalam? Ano? Ma, sabi ng doktor, basta't si Ate Miao Miao ay patuloy na mag-rehab, may pagkakataon pa ang kanyang mga binti na gumaling. Pagdating ng araw ay makakaya niya ulit na sumayaw sa entablado. Kung hindi mo sana hinayaan kahapon na si Miao Miao ay mag-isang sumayaw, paano siya matutumba nang walang tumutulong sa kanya? Sa pagkakataong ito, kasalanan mo talaga ito. Lalaki ka, kaya dapat kang managot. Mananagot po ako. Ngunit, gayon din mananagot ako para kay Shenkai at para sa bata sa kanyang sinapupunan. Para naman kay Ate Miao Miao, ako ang bahala na humanap ng pinakamahusay na rehab doctor para sa kanya hanggang sa muli siyang makasayaw. Duan Wenyan, alam mo ba ang sinasabi mo?
Huwag mong sabihin sa babaeng iyan na mahilig sa pera ay nahulog na ang loob mo. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang ay, huwag mawalan ng ina ang anak ko pagkapanganak pa lang sa kanya. Wenyan, maaari akong maging ina ng bata. Aalagaan ko siya ng mabuti na parang tunay na ina. Ate Miao Miao, hindi pa rin iyon magkatulad. Saan naman lalaban si Shenkai kay Miao Miao? Talagang binibigyan mo ako ng sama ng loob. Si Shenkai. Nasaan si Shenkai? Bakit hindi ko siya makita? Nasaan si Shenkai? Bakit hindi ko siya makita? Pagkaalis mo pa lang, ginamit na niya ang batang nasa sinapupunan niya para takutin ako. Hiningian niya ako ng $1,000,000, saka siya umalis. Kung nasaan man siya ngayon, ay hindi ko alam. Pero huwag kang mag-alala. Pagkapanganak sa bata, ibabalik niya ito rito. Tutuparin niya ang kanyang pangako, ang mawala ng habang buhay. Imposible. Sabi niya, bibigyan niya ako ng sagot. Sagot? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa naiisip ng malinaw? Ang mga ganyang klaseng babae, pera lang ang tinitingnan niyan. Kung hindi ka naniniwala, ay pwede mong hanapin at tignan mo sa bahay na ito kung may natira pa bang bakas niya. Shenkai? Shenkai, lumabas ka riyan. Ayan, Shenkai. Shenkai, bakit mo nagawang maging ganyan kalupit? ayan, ayos lang iyon. Nandito pa naman ako para sa iyo. Niloko nila ako? Puro panloloko lang lahat ito. Shenkai, hindi ko alam. Niloko lang nila ako. Hindi ko alam na ikinulong ka pala nila. Shenkai, pakinggan mo ang paliwanag ko. President Duan, nakalipas na ang lahat ng iyon. Ngayon ay mayroon na akong sariling buhay, kaya pakiusap, umalis ka na. Shenkai? Shenkai, Shenkai. Manong, sa paaralang elementarya ng Yunshan tayo. Shenkai? Shenkai. Pwede ba tayong mag-usap muli? Shenkai. Shenkai, buksan mo ang pinto. Shenkai. Ma'am, kaibigan niyo po ba siya? Hindi ko siya kilala. Shenkai? Nagkamali ako 5 taon na ang nakakalipas. Nagsisisi ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsimula tayong muli, Shenkai. Manong, tara na po. Shenkai. Shenkai. Neng, mukhang ang kaibigan mo ay nasaktan ng malala. Baka gusto mong bumaba para tignan siya. Shenkai, nakalimutan mo na ba? Ang sakit na dinanas mo sa loob ng 5 taon? Gusto mo pa bang maranasan iyon ulit? Mama, kung talagang nag-aalala po kayo sa masamang taong iyon, bumaba na po kayo para tignan siya. Basta't hindi pa siya nawawala, okay lang. Manong, lakad na po. Davao, pupunta si Mama mamaya sa Home for the Aged para bisitahin ang iyong great-grandmother na lola rin ni Mama noong nasa ibang bansa pa tayo. Si Lola ang pinaka-naaalala ni Mama. At isa pa, pagdating mo sa paaralan, makinig ka sa sasabihin ni Guro. Huwag kang makikipag-away sa ibang bata, naintindihan mo ba? Ma, wag na kayong mag-alala. Wag na po kayong mag-isip sa akin. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Kayo po dapat ang mag-ingat. Noong kumatok sa bintana ang masamang taong si Duan Wenyan, noong isang sandali, lumabas ba ang pagkatao ni pangalawang ina? Napansin mo ba? Tuwing si pangalawang ina ay lumalabas, nagbabago po ang inyong pakiramdam. Iba po ang inyong aura. Ma, sabi ni Daddy Jang, puntahan niyo raw siya kapag may oras kayo. Mas mabuting puntahan niyo muna siya. Sige, alam na ni Mama. Nandito na po tayo. Tara na. Umalis ka sa daan, mahirap. Nakaharang ka sa dinadaanan ko. Kaninong paslit ito? Wala bang nag-aalaga sa kanya? Sa akin siya. Ano namang magagawa mo? Mama, Anak. Narito ako. Zhangli, ang alalay ni Fan Rui siya rin ang taong, bukod kay Fan Rui, ang siyang pinaka, matinding umapi sa akin noon. Oh,
Sino nga ba ito? Hindi ba't ito ang kaklase nating mahirap na si Shenkai? Zhangli, tinawag ng anak mo ang anak ko na mahirap at itinulak pa niya ito. Ngayong araw, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Sumakay lang naman sila sa taxi. Ano pa sila kundi mga dukha? Oo nga. Tama ang sinabi ng baby ko. Humarang ba sila sa daan ng baby ko? Tutulungan ka ni mommy. Naturuan sila ng leksyon. Ito na ba ang anak mo? Mukhang batang walang pinag-aralan. Sino ang may sabi na humarang kayo sa daan? Ganyan ba ang paraan mo ng pagpapalaki sa bata? Hinahayaan mo siyang magsalita ng masama at manakit ng iba? Ang paraan ko ng pagpapalaki, wala kang pakialam. Ang sasakyan ng asawa ko ay Mercedes-Benz at nakatira kami sa gitna ng lungsod sa isang luxury condo. Kumpara sa amin, ano pa ba kayo kundi mga hampas lupa? Ang mahirap at pangit na si Tia. Huwag mong pagsasalitaan ng masama ang nanay ko. Umalis ka, walang hiya ka. Dabaw, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Mami. Kamalasan naman. Paano kaya sa Tenglong Kindergarten isinasagawa ang pagsusuri? Bakit hinayaan nila na makapasok ang mga dukhang gaya ninyo? Mamaya lang, hahanapin ko ang dekano nila para magkaliwanagan kami ng maayos. Hindi mahirap ang mama ko. Ha? Oo nga pala. Ang ulyanin ko na. Ang mama mo pala ay isang manghuhutot. Noon ay ginawa niya ang lahat para mabuntis sa anak ni Young Master Duan at sa huli ay sa halagang 50 milyong dolyar ay ibinenta ang bata. Ang batang ito ay mukhang kasing tanda lang ng anak na babae ni Young Master Duan. Shenkai, hindi kaya bukod kay Young Master Duan, ay may kinalantari ka pang ibang lalaki? Wala ka talagang hiya. Huh? Bakit parang galit ka? Gusto mo ba akong saktan? Sa tingin mo ba ay kaya mo? Humingi ka ng tawad sa anak ko. Sinaktan mo ako? Humingi ka ng tawad sa anak ko. Pinapahingi mo ako ng tawad sa batang ito? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Masamang tao. Sinaktan mo ang mama ko. Ako. May nang-aapi sa bata. Hahanapin ko ang papa ko. Ang lakas ng loob mo, Shenkai. Paulit-ulit mo akong sinasaktan. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Ano ngayon, papalag ka? Sadya kitang pinarurusahan. Kung sino man ang asawa mo, wala akong pakialam. Masamang babae. Ang asawa ko ay ang pinuno ng Zanfang Group sa Dragon Nation. At ang Tenglong Kindergarten na ito ay pagmamay-ari ng Blooming International. Sa isang tawag ko lang, mapapaalis ko kayo ng anak mo dito sa kindergarten at hindi na kayo makakatapak pa rito habang buhay. Blooming International? Blooming International. Bakit? Natatakot ka na ba? Sinasabi ko sa iyo, sa isang tawag lang ng asawa ko, kaya kanyang isama ang anak mo na palayasin sa Tenglong Kindergarten. Ngayon, lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa akin, baka sakaling mapakiusapan ko pa siya na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ano? Talaga ba? Hindi ako natatakot. Nararamdaman ko lang na ang mga tamad at mandaraya sa kumpanya ay dapat nang linisin. Anong ibig mong sabihin? Hanggang na tita, ang mama ko ang chairwoman ng Blooming International Malas, ang asawa mo ngayon. Haha. Siya? Sinasabi mong siya ang chairwoman? Aha, nakakatawa ka talaga. Bata, marunong ka bang hindi magsinungaling? Alam mo ba kung paano ang mama mo nung nasa school pa kami kung paano siya inaapi ng ganoon lang? President Sheng, ano po ang maipaglilingkod ko? Nagpapanggap ka lang, mukhang totoo pa ah. Ito ba ang nahanap mong aktor para sa eksena? Kung hindi ka naniniwala, sige nga, sabihin mo sa akin ang pangalan ng asawa mo. Che, sasabihin ko talaga, hindi ako takot sa'yo. Ang asawa ko ay si Zhang Jian. Bakit? Sa tingin mo ba mahahanap mo ang impormasyon niya? Assistant Lin, mayroon bang empleyado sa Dragon Nation branch na ang pangalan ay Zhang Jian? Sige po, President Sheng si Zhang Jian ay isang top student ng Embury, 3 taon na, ang nakakalipas nang pumasok siya sa kumpanya sa pamamagitan ng recruitment. Siya ngayon sa ating Blooming International ng distrito ng Long ay ang pinuno ng marketing department. Simula sa sandaling ito, tanggal na siya sa trabaho. Ngayon, tanggal na siya sa trabaho. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. President Sheng, sa loob ng 3 minuto ay aayusin ko na ang lahat. Sa totoo lang, Shenkai, sa galing mong umarte, sayang at hindi ka naging aktres. Ano ang gusto mong sabihin? Kung ibang tao lang, siguradong mapapaniwala mo na sila. Pero ang sinabi mong mga impormasyon ay walang gaanong halaga.
Kahit sino ay pwedeng maghanap niyan sa internet, kaya wala pang napapatunayan. Saka, ang asawa ko ay may mataas na posisyon sa Blooming International. Tingin mo ba sa isang salita mo lang ay basta na lang siyang matatanggal? Sino ka ba sa akala mo? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Sa loob ng 3 minuto, mismong ang asawa mo ang makakatanggap ng balita tungkol sa pagtatanggal sa kanya. Tara na. Bad auntie, maghintay ka na lang ng balita. Sandali. Huwag kayong aalis. Gusto mo bang saktan kita ulit? Ako. Tingnan ko lang kung sino mananakit sa asawa ko. Papa, sila po ang nangaapi sa amin ni Mama. Nandito ako ngayon. At tignan ko lang kung sino ang magtatangkang umapi sa asawa at anak ko sa harap ko. Mahal. Mahal, buti naman at dumating ka. Nung wala ka pa, ang baliw na babaeng iyan, sinaktan na ako. Sinumpa pa na mawawalan ka ng trabaho. Sabi pa niya, siya raw ang chairman ng Blooming International. Turuan mo siya ng leksyon. President Sheng. Mahal, dumating ka rin. Kailangan mo talaga akong tulungan na parusahan ang babaeng iyan. Huwag kang mag-alala. Sige. Dito sa Dragon Nation, walang kahit na ano na hindi kayang ayusin ng asawa mo. Tingnan nga natin ngayon kung sinong matapang nahaharap sa akin para apihin ang asawa ko. Mahal, ang masamang babaeng ito. May itsura rin pala ang babaeng ito. Ay naku mahal, natatandaan mo ba iyong kinuwento ko sa'yo dati tungkol sa mukhang perang babae? Siya iyong nakikipaglandian sa lahat ng kaklase namin at ginamit ang sariling anak para biglang yumaman. Ngayon naman hindi alam kung kanino nagkaroon ng batang ligaw at nagawa pa niyang makapasok dito sa pinamamahalaan mong Tenglong Kindergarten. Sa tingin mo, tama ba iyan? Ano? May ganyang nangyayari? Oo. Tatawagan ko na ang principal sa Longteng Kindergarten, ang principal ng kindergarten, para tumawag kung bakit kahit sinong basura ay pinapapasok nila. Ang batang ligaw na iyan, hindi dapat nagiging kaklase ng Zhuang natin. Tama. Ayoko ngang maging kaklase ang taong tabon na iyan. Huwag kang mag-alala, Zhuang. Paalisin agad sila ng daddy mo. Tao. President Zhang. Kayo po pala. Ang naghatid kay Young Master para pumasok? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Ay nako. Aray ko. Ngayon alam mo nang lumabas? Noong ang asawa at anak ko ay inaapi kanina, nasaan ka? President Zhang. Pasensya na po. Pagkakamali po. President Zhang, isang malaking pagkakamali. Hindi po kasi alam ng mga tauhan natin na siya po pala ang asawa ninyo. Ang masamang babae bang ito ang umapi sa inyong asawa at sa inyong anak? Oo. Kami na po ang bahala na tumapos sa kanya. Niyo pong apihin ang nanay ko. Ikaw na bata ka, umalis ka dyan. Estudyante ng kindergarten niyo ang anak ko? Kinuha kayo ng paaralan para siguraduhin ang kaligtasan ng mga bata. Hindi ba dapat ay pinoprotektahan niyo ang mga bata? Anong klaseng trabaho ito? Tumutulong pa kayo sa kasamaan. Sino ba ang nagsabi sa iyong banggain ang mga taong hindi mo dapat kinalalaban? Si President Zhang, ang representanteng aming kindergarten investor. Makinig ka na lang kung ayaw mo ng gulo. Lumuhod ka na agad para humingi ng tawad sa asawa at anak ni President Zhang para hindi mo na pahirapan pa ang sarili mo. Ay. Ang pagluhod, magandang mungkahian. Paluhurin niyo silang dalawa at humingi sila ng tawad sa asawa at anak ko. Mahal, anong tingin mo sa naisip ko? Gusto ko siyang makitang gumagapang na parang aso sa sahig. Sa ganitong klase ng panoorin, dapat ay tawagin ko si Rui para sumama sa aking manood. Hello? Rui? Nasaan ka? Nasa ospital para sa follow-up check-up. Bakit? Ang swerte. Nandito kami sa labas ng Tenglong Kindergarten. Malapit lang yan dito. Halika rito ng mabilis. May magandang palabas. Anong palabas? Malalaman mo kapag nakapunta ka na. Sisiguruhin kong hindi ka madi-disappoint. Sige, papunta na ako. Noong nag-aaral pa kami ni Rui, paborito naming pagtripan si Shenkai. Kapag nakita ni Rui si Shenkai na nagkakaganito, siguradong tuwang-tuwa siya. Mahal, Ano yon? ang tinutukoy mo bang si Rui ay ang anak ni Pamilya Fan? Nabalitaan ko na may koneksyon sila sa pamilya ni Pamilyang Duan. Tama ka. Siya nga iyon. Mula noong graduation,
ay wala na kaming balita ni Rui sa isa't isa. Pero ngayong nandito ang masamang babaeng ito, basta't kasama ko si Rui. Naaasa rin siya? Siguradong mabilis kaming magiging malapit na magkaibigan. Pagdating ng oras, sasabihan ko si Rui na tulungan ka, mahal, at irekomenda ka, at malay mo, baka magkaroon din tayo ng ugnayan sa President Duan. Ha. Mahal ko, Po? talagang napakagaling mong asawa. Ano sa tingin mo? Parusahan na ba natin silang dalawa ngayon? O hintayin muna natin ang pagdating ni Binibining Fan? Gawin na natin. Ngayon, total darating naman si Rui sa loob lang ng ilang minuto. Palurin mo na siya ngayon para hindi na siya makaabala pa mamaya. Sige, kung ano ang gusto mo. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Paluhurin nyo na. Silang dalawa ngayon. Masusunod po. Sugod. Pagsisisihan niyo ito. Haha. Si President Zhang ang head ng marketing department ng Dragon Nation sa Blossom International. At kapag sumunod kami sa kanya, siguradong uunlad ang buhay namin. Isubsob sila sa lupa. Bitawan niyo ang mama ko! Sinisante na ang masamang taong iyan ng mama ko. Hindi na siya ang nakataas, kaya hindi niyo na kailangang sumunod sa kanya. Ano? Anong sinasabi ng batang ito? Mahal, hindi mo pa kasi alam. Noong wala ka pa rito, nagsisinungaling. Itong walang hiyang babae na siya raw. Ang chairman ng Blossom Group at sisisantehin ka raw niya. Nakakatawa talaga. Nakakaloka. Sisisantehin ako? Hahaha. Tatanggalin ako sa trabaho? Bata? Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ako ay isa sa mga matataas na opisyal ng Blossom International. Tingin mo ba ganun lang kadali akong alisin? Kalokohan. Nandyan na sila. Sabi, tumatawag ang Human Resources. Siya. Hindi naman kaya. Baka ito na nga. Babae ka talaga kung ano-ano na ang iniisip mo. Ako ang taong namamahala sa marketing department ng Bansang Long. Ang pag-uulat sa akin ng Human Resources ay talagang dapat lang, di ba? Saka, hindi ba't sabi mo, isa siyang masamang babae na ginagamit lang ang anak para sumikat. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Oo nga po pala. Kasalanan ito ng walang hiyang iyon. Naging sobrang sensitibo lang ako. Ito si Zhang Jian? Anong balita? Busy ako. Sir Zhang Jian, matapos ang investigasyon ng head office, napag-alaman na habang nagtatrabaho kayo ay may ginawa kayong ilang katiwalian at ang mga ebidensya ay naipadala na sa inyong email. Dahil dito, kayo ay tanggal na sa trabaho at ang kasong ito ay ibibigay na sa mga autoridad para sa inyong pananagot sa batas. Habi, anong nangyayari? Ako? Tinanggal na ako sa trabaho. Siya nga ang chairman. Sinabi ko na sa inyo na ang nanay ko ang chairman. Pero ayaw niyong maniwala. Bitiwan niyo na ang nanay ko. Guys, kayong mga taong walang respeto. Chairman, patawad po. Chairman, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko agad nakilala ang ating bundok tay. Maaari bang... Ito? Nandito na si Prinsipe. Bakit hindi niyo po ipinaalam sa akin ng mas maaga? Sige po. Ngayon din po, ibibigay ko ang pinakamagandang serbisyo para sa ating Prinsipe. Kung inabisuhan ko kayo ng maaga, edi sana ay hindi ko napanood ang magandang palabas na ito? Chairman, parusahan niyo na lang ako. Huwag niyo akong tanggalin. Chairman, parang awa niyo na. Chairman, para sa ating grupo, nagpakahirap ako ng husto. Nagtiis ng hirap, nagtrabaho ng malubha, at marami nang naambag sa kumpanya. Mayroon po akong 80 taong gulang na ina, at may maliliit pa na anak na pinapakain. Chairman, hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Chairman. Noong pinahihirapan mo ang aking anak kanina, bakit hindi mo naisip ang humingi ng tawad? Chairman, nagkamali po ako. Totoong nagsisisi na po ako, Chairman. Kasalanan mo ito, kaya kailangan mong pagbayaran. Davao, umalis na tayo. Sandali, ikaw na masamang babae. Sinira mo ang trabaho ng asawa ko, tapos aalis ka lang ng ganoon? Lalabanan kita. Bumalik ka rito. Ay, Hindi ka pa ba tapos gumawa ng gulo? mahal, bakit ka natatakot sa kanya? Gaano man kalakas si Janfang Group, doon iyon sa ibang bansa, pero nandito tayo sa bansa natin. Darating din si Rui mamaya, at saka... Nangako na siya dati kay pamilyang Duan, na hindi na siya babalik kailanman. Ngayon, bumalik siya uli. Ano sa tingin mo? Kung ang lahat ng pangyayaring ito ay sasabihin natin kay pamilyang Duan, bibigyang halaga kaya? Tayo ni pamilyang Duan pagkatapos noon? Asawa ko? Napakahusay mo talaga. Napakaganda ng ideya mo. Aray,
Nasaktan ba kita ng masyado? Itong anak na ito talaga. Hindi mo man lang pinigilan ng papa mo. Magpapadala na ako ng mga tao ngayon para dalhin siya kay pamilyang Duan. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Rui, narito ka na pala. Tingnan mo, sino ito? Shenkai? Tama, si Shenkai nga ito. Hindi ba't paborito mo siyang apihin noon? Ngayon, dinala ko siya rito. Mamaya, para sa iyo, tuturuan ko siya ng matinding leksyon at gagawin ko siyang lumuhod sumamba sa iyo at humingi ng tawad. Sinong nagsabing paborito ko siyang apihin? Rui, bakit mo ako sinaktan? Sinusubukan lang kitang tulungan. Umalis ka sa harapan ko. Para ko ng kapatid si Shenkai at akala mo ba ay masisira mo kami? Sinasabi ko sa iyo, kapag nangahas ka pang bastos kay Shenkai, pagbabayarin kita. Shenkai, ang bagay na ito ay hindi ko talaga kagagawan. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo sanang sasabihin kay Wenyan, maaari ba? Kung ganoon, ayusin mo ito ngayon din. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha nila. Sige po, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong hindi na sila. Muling magpapakita sa Longdu kailanman. Tapos na ang lahat. Ikaw na babae ka ang may kasalanan nito. Nagawa mo akong saktan? Dahil sa iyo? Dahil hindi mo man lang nakilala ang chairman ng sarili mong kumpanya, nakuha mo pa akong saktan. Lalabanan kita hanggang sa huli. Dabaw, nakita mo na? Kahit na mag-asawa pa kayo, kapag dumating ang matinding krisis, iiwan din nila ang isa't isa. Kaya nga, pera pa rin. Ang pinakamahalaga sa lahat. Opo. Naintindihan ko po, Mama. Pupunta na po ako sa eskwela. Sunduin mo na po ang lola sa tuhod. Huwag mo pong kalimutang hanapin si Daddy Jang. Umalis ka na? Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo ba ng gulo? Hindi po. Aalis na po ako. Saan po kayo pupunta, Miss Sheng? Ihahatid ko na kayo. Hindi kita kilala. Magpapakilala lang po ako. Ako si Luyo, isang kaibigan ni Duan Wenyan. Sandali lang po. Miss Sheng, kumalma po muna kayo. Talagang wala na po akong ibang magagawa. Kaya pumunta ako dito para hanapin kayo. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Bibigyan lang kita ng 1 minuto. Tungkol po kay Ayan, kaninang umaga. Hindi ba nasagi siya ng kotse? Sabi ng doktor, malubha ang pinsala niya. May bali sa binti at may kasama pang bahagyang konkasyon. Wala akong pakialam. Matagal na kaming tapos sa isa't isa. Miss Sheng, si Duan Wenyan po, mahalaga po talaga kayo sa kanya. Kahit na ganoon ang kalagayan niya, lagi pa rin niyang ipinipilit na lumabas ng ospital para hanapin kayo. 3 beses nang bumubuka ang sugat niya. Kapag nagpatuloy pa ang ganitong gulo, natatakot ako na sa lalong madaling panahon ay makaabot ito kay pamilyang Duan. Miss Sheng, hindi ko po intensyong takutin kayo. Kaya lang po, nangako po kayo kay pamilyang Duan noon na hindi na kayo magpapakita pa sa kaniya at sa mga bata. At si Dabaw po, anak din po ni Ayan si Dabaw, di ba? Kapag nalaman ni pamilyang Duan ang bagay na ito, para sa inyo at sa bata, siguradong magkakaproblema po kayo. Sige. Sasama ako sa iyo sa ospital. Sige po. Pupunta tayo sa pasyente, hindi ba dapat may bilhin tayong kahit ano? Gaya halimbawa ng isang basket ng prutas. Bibili lang ng 1 kumpol ng bulaklak. Okay lang ba? Huwag kang mag-alala. Dahil galing sa iyo, siguradong magugustuhan niya iyan. Talaga ba? Sinong walang hiya ang nagbigay ng mga lili na ito? Gusto niyo ba akong mapahamak sa bangon nito? Hindi niyo ba alam na allergic ako sa lili? Layas! Lumayas kayo! Parang sa ibang araw na lang siguro ako babalik. Shenkai! 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 Huwag kang aalis, Shenkai! Hala! Shenkai? Bakit ang galing mong makaintindi sa akin? Paborito ko ang lili. Salamat. Maraming salamat.
Baka gusto mong itapon na lang iyan? Hindi pwede. Galing ito sa iyo. Sige, aalis na ako. Huwag kang aalis. Grabe. Nasaan ba ang utak nito? Matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? Okay naman ako. Ikaw? Hindi masyadong mabuti. Alam mo naman, bilang isang single father, sa buhay ko, ay laging may nararanasan kung ano-anong mga pagsubok. Lalo na't ang batang si Sisi ay napakatalino. Lagi niyang tinatanong sa akin, nasaan po si Mommy? Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya kailangan ko siyang pagsinungalingan at sabihing, nag-aaral ang mommy mo sa ibang bansa. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Magsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Miss na miss ka na ni Sisi. Pati rin ako. Miss na miss na kita. Tama na, Duan Wenyan. May asawa ka na. At si Qin Miao na ang nanay ni Sisi. Sasabihin mo ang mga bagay na ito sa akin, hindi ba magagalit si Qin Miao? Si Qin Miao? Anong kinalaman niya rito? Ako? Hindi mo naman siguro iniisip na kaming dalawa na. Nagkaroon na tayo ng anak na si Sisi, kaya paano naman mangyayaring kami na pala? Hindi lang basta sa tingin ko. 5 taon na ang nakakalipas na engage ka na kay Qin Miao at napanood pa kita sa TV. 5 taon na ang nakaraan. Unang araw ko pa lang sa pamilyang Duan, mismo sa bibig mo nang galing na si Qin Miao ang mahal mo. Duan Wenyan, hanggang kailan mo bababalaking lokohin ako? Hindi sa ganoon. Noong. Sa pagitan nating dalawa, lahat ng ito ay dahil lang sa pagkakataon. Pumayag ang pamilya mo na isilang ko ang anak ko. Binayaran nila ang pag-aaral ko. At inalagaan din ng lola ko. Utang na loob ko na ang lahat ng iyon. Kilala ko ang sarili ko. Alam ko kung ano lang ang lugar ko. Kaya hindi ko na pinangarap ang kahit ano pa. Kaya, kung sasabihin ko sa iyo ngayon, na mahal kita, hindi mo ba ito susubukang pag-isipan? Kaya, kahit sabihin ko pang gusto kita ngayon, hindi mo pa rin ba ito pag-iisipan? Hindi. Paano si Sisi? Hindi mo na rin ba kailangan si Sisi? Hindi na. Iba ka talaga? Napakalupit mo, seryoso. Nabulag lang yata ang mga mata ko at nagustuhan kita ng ganito katagal. Miss Sheng, masyadong madami kang ginagawa. Hindi na kita aabalahin pa? Makaalis ka na. Aalis na ako. Shenkai, siguraduhin mong hindi ka magsisisi. Kapag kinulit pa kita muli, ituring nyo na akong isang aso. Ang bilis nyo namang nag-usap? Hindi man lang ba kayo nagkumustahan tungkol sa nakaraan? Nakalipas na ang lahat. Wala nang dapat pang pag-usapan. Shenkai? Bakit hindi mo mapagbigyan si Duan Wenyan? Alam mo ba kung hanggang saan ang ginawa niya para lang sa iyo? Alam mo ba na noong umalis ka, kung gaano kalaki ang naging epekto sa kanya? Alam mo ba na para lang makasama ka, ay napakarami niyang isinakripisyo? Lumuhod ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Pakakasalan mo ba o hindi si Qin Miao? Tumanggi ako. Hindi ba siya naman ang iyong tanging pangarap simula pa noon? Ngayong pumayag na siyang magpakasal sa iyo, ay ikaw pa itong nagpapakipot. Ano bang nakita mo kay Shenkai at nagustuhan mo siya? Hindi ko po siya kailanman minahal. Dahil sa inyo. Dahil bata pa lang ako ay palagi nyo nang sinasabi. Na mabuti si Qin Miao, na mahusay si Qin Miao. At ang dapat daw pakasalan ay tulad niya. Kaya akala ko ay pag-ibig na yon.
Nang makilala ko si Shenkai, doon ko lang naintindihan ang tunay na nararamdaman ng puso ko. Ano bang nakita mo sa taga-probinsyang iyon? Pinaikot ba niya ang ulo mo? Ano bang meron siya na wala kay Qin Miao? Kahit hindi siya perpekto, mahal ko pa rin siya. Hemp. Sige. Dahil siya ang pinili mo, ang lahat ng tulong ng pamilyang Duan, ang lahat ng suporta, at lahat ng yaman ay babawiin lahat. At hindi ka na magsisilbing tagapagmana ng pamilyang Duan. Para sa iyo, ang marangal na universidad ng Jing na tinitingala ng lahat, ay isinuko ang kanyang scholarship noong hindi pa man siya naglalabing-8, ay pumasok na siya sa Duan Group para makipaglaban sa mga nakatatanda sa kanilang pamilya. Sa loob lamang ng 2 taon, ay nakuha niya mula sa kanyang ama ang malaking bahagi ng kapangyarihan. Alam mo ba kung ilang gabi siyang hindi natulog o kung ilang beses siyang nakipag-inuman ng husto? Bukod doon, naririyan din si Sisi. Dahil lang sa si Sisi ay isang babae, muntik na siyang iwanan ng pamilyang Duan. Pero si Duan Wenyan po, ang nagpilit na panatilihin ng bata. Kahit pagod na siya araw-araw, umuuwi pa rin siya para mag-alaga ng bata. Mapili si Sisi, ayaw niya sa kahit sino maliban sa kanya. Madalas silang magdamagan na kailangan siyang buhatin bago makatulog. Ang lahat ng paghihirap na ito ay hindi niya kailanman nabanggit sa iyo. Akala mo ba ang pangalan ni Sisi ay basta lang pinili? Ibig sabihin nito ay pangungulila. Sa nakalipas na 5 taon, bukod sa iyo, sino pa ba ang kanyang mangungulila? Si Duan Wenyan, na noon ay napaka-impluwensyadong tao, ay ibinaba mo sa lupa dahil sa bata at napunta sa mga ordinaryong gawaing bahay. Pero ikaw, basta ka na lang umalis at iniwan sa kanya ang lahat ng pasanin. Shenkai, alam kong marami kang iniisip, pero maaari bang bigyan mo siya ng kahit isang pagkakataon? Mas mahal ka niya, higit pa sa iniisip mo. Shenkai, gawa ba sa bakal ang puso mo? Shenkai, bakit ka lang? Ikaw, umiiyak ka ba? Dr. Jiang, bakit umuulan na naman? Bakit pa palaging umuulan? Shenkai, hindi umuulan? Umiiyak ka. Ganoon ba? Nakakaiyak pa pala ako. 5 taon na yata tayong magkakilala, di ba? Oo. Simula nang magkakilala tayo, hindi ka nagbago. Sa labas, tila pera lang ang mahalaga sa iyo, pero alam ko na ang binigay na kabayaran sa iyo ni pamilyang Duan ay hindi mo pa nagagalaw kahit 1 sentimo. Sa narating mo ngayong tagumpay, ang sarili mo lang ang inasahan mo. Nung nakuha ko ang perang iyon, masaya talaga ako noon. Pero noong nasa ibang bansa na ako, ang alaala ni Duan Wenyan at ng bata ay laging sumasagi sa isipan ko. Lagi akong nag-aalala na baka hindi maganda ang turing ni Qin Miao sa kanya. Pero hanggang ngayon, napagtanto ko na mabuti ang turing ni Duan Wenyan sa bata. Isa siyang mabuting ama, habang ako naman ay hindi naging mabuting ina. Shenkai, napakahirap ng pinagdadaanan mo. Iligtas mo ang sarili mo mula sa nakaraan ng 5 taon. Noong una, si Duan Wenyan ay maaaring hindi naging mabuting asawa. Hindi niya naibigay sa iyo ang pagmamahal na hinahangad mo, hindi kanya nabigyan ng katiyakan, pero nahulog ka pa rin sa kanya. Tanggapin mo ang tunay mong nararamdaman. Narito na siya. Mag-usap, kayong dalawa ng maayos. Ako? Ikaw? Dumadaan lang talaga ako. Aalis na ako. Shenkai, wag mo naman akong baliwalain. President Duan, sinabi mo noon na aso ang tawag sa'yo kapag hinanap mo pa ako. Oh. Aw, aw, aw. Shenkai? Mahal kita. Hindi na tayo muling maghihiwalay, pwede ba? Sa pagkakataong ito, aalagaan na talaga kita ng mabuti at hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka pa. Sige. Mabuti naman? Shenkai, alam kong hindi mo rin ako matitiis. Aray! Hoy! Ang binti ko! Sige. Bumalik ka muna sa ospital para makapagpahinga. Samahan mo ako.
Sige po. Shenkai? Kanina iyon. Si Dr. Jiang ba iyon? Mukhang may kailangan si Dr. Jiang sa akin. Pupuntahan ko lang siya sandali. Sige. Shenkai, gusto ko sanang tulungan si Qin Miao na magamot ang kanyang binti. Shenkai, gusto kong tulungan si Qin Miao na mapagaling ang kanyang binti. Wag po kayong mag-alala. Sa totoo lang, ang sakit nyo, sa tingin ko ay may huling hakbang pa. Huling hakbang? Si Qin Miao ang mahalagang simbolo ng inyong nakaraang gulo. Siniyasat ko ang kanyang medical record at ang binti niya, sa tulong ng espesyal na gamot ni Blooming International, sigurado akong mapapagaling ko siya. Bakit? Bakit ko siya kailangang tulungan? Hindi ito para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kapag nagawa mo ng harapin at tapusin ang iyong nakaraang pinakamalaking kaaway, iyan ang patunay na ikaw ay tunay ng gumaling mula sa sugat ng nakaraan. At nangangahulugan din ito na ganap ka ng malakas at malaya, pati na rin sa iyong hinaharap, kasama si Duan Wenyan, ay mayroon kang buong tiwala. Naiintindihan ko. Sige, gawin mo iyan. Gamitin mo ang pinakamahusay na paraan. Sige po. Limang taon na. Nanan, mabuti ba ang lagay mo sa ibang bansa? Miss na miss ka na ni Lola. Lola? Shenkai? Lola, hindi ba ito isang guni-guni? Lola, hindi ito guni-guni. Narito na ang apo mo para sunduin ka. Nanan. Mabait kong apo. Miss na miss ka na ni Lola. Tingnan niyo ang apo ko. Lalo siyang gumaganda, lalong nagiging kaakit-akit. At sino ito? Magandang araw po sa inyo, Lola. Ako po si Shengwa. Sheng Wang. Magandang araw po, Lola. Ako po si Sisi. Oh, si Sisi. Mabuti. Ang sarap sa pakiramdam na nakauwi na kayo. Mabuti at nakauwi na kayo. Lola, ako po si Duan Wenyan. Mula ngayon, ako at si Kaikai ay magkasamang mag-aalaga sa inyo. Mabuti. Napakabuti. Hali kayo. Xiaoyan. Tungkol sa inyo ni Nanan, alam ko na ang lahat, Lola. Ang inyong pamilya sa pamilyang Duan ay galing sa isang makapangyarihang angkan. Kami na galing lang sa maliit na pamilya ay hindi talaga mapapantayan iyon. Lalo na ang nanay mo, noon, kung paano niya pinahirapan ang apo ko, alam ko ang lahat ng iyon. Sa totoo lang, kahit pa sabihing tapat ang pagmamahalan nyo, ay hindi ko pa rin maatim na ipakasal ang apo ko sa pamilya nyo para lang pahirapan nyo uli siya. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Sa loob ng 5 taong ito, bawat sandali ay naghahanda ako para sa pagbabalik ni Shenkai. Magtiwala lang po kayo sa akin at ipaubaya na ang lahat sa akin. Marami akong paraan para harapin sila. Anong paraan? Mahal ko? Kapag sinabi ko sa iyo, huwag mo akong papagalitan. Sige, patingin muna ako bago ako magpasya. Eto, tignan mo. Ang tagapagmana ng Duan family na si Duan Wenyan, nakipagkita sa isang kaibigang lalaki sa gabi, nanatili sa hotel ng 8 oras. Ang pamilyang Duan at pamilyang Qin ay kinansela ang kasunduan dahil ang tagapagmana ng pamilyang Duan ay may misteryosong pagkatao. Tatay, ginamit mo ang sarili mo para lang matalo ang kaaway. Sakripisyo talaga ito. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Para sa nanay niyo, walang anuman sa akin ang konting hirap na ito, ha? Mahal, gusto mo bang lalong sumikat? Lalong sumikat? Anong ibig mong sabihin? Ipaalam sa lahat at hayaan ang departamentong pangpromosyon na ikalat ng husto ang balita tungkol sa mga ginagawa ng tagapagmana ng pamilyang Duan. Ano? Blooming International, bakit tinutulungan niyo akong sumikat?
Shenkai? Zanfang, mahal? Sa iyo ba ang Blooming International? Asawa ko. Ibig sabihin ba nito ay mas mayaman ka pa sa akin? Tama ka. Kaya kung susubukan mong apihin ako balang araw, hihiwalayan agad kita at isasama ko sina Davao at Erbao sa pag-alis. Sandali naman. Gusto ko pong sumama kay Mami. Huwag kang mag-alala. Isaasama ka talaga ni Mami. Mabuti naman. Dahil nakikita ko kayong masaya, panatag na rin ang loob ko. Tignan nyo. Hindi na sila makapaghintay. Duan Wenyan, nababaliw ka na ba, bata ka? Ang pagpapahiya sa ating pamilya, nagawa mo pa talaga. Paano na lang ang mukhang ihaharap ni Pamilyang Duan sa iba? Wenyan, ano ba talagang balak mong gawin? Mula pagkabata ay masunurin at matino ka. Bakit ngayon ay naging suwail ka na? Oo, alam ni Mama na noong pilitin kitang pakasalan si Qin Miao ay pagkakamali ko. Pero 5 taong gulang na si Sisi at ikaw ang mismong nagpalaki sa kanya, tapos gagawa ka ng ganitong bagay. Kung hindi ka man mag-isip para sa sarili mo, isipin mo man lang ang kapakanan ni Sisi. Kapag nalaman ni Sisi na ang papa niya ay may gusto sa lalaki, ito. Kapag lumaki na siya, anong mangyayari sa kanya? Ano na lang ang iisipin ng ibang tao sa kanya? Sige na. Parang awa ko na sa iyo. Huwag ka lang sumama kay Luyu, humanap ka na lang ng kahit sinong babaeng. Magugustuhan mo. Kaming magulang mo. Hindi ka na pakikialaman, ayaw mo ba niyon? Talaga po? Kung ganoon, kahit sino ay ayos lang? Talaga po? Kahit sino po ay ayos na sa inyo. Totoong totoo. Mas totoo pa sa ginto. Basta't hindi mo makakasama ang batang iyan na si Pamilya Lu, kahit sino, ay pwede mong pakasalan. Sige po. Sinabi nyo iyan. Magpapadala na ako ng tao sa mansyon para kunin ang registration documents. Sige. Bumalik ka agad. Basta makahanap ka ng babae, kahit sino ay ayos na. Ano sa tingin mo? Tapos na ang problema. Asawa ko? Tapos, kapag nakuha ko na ang documents, magpakasal na tayo agad. Yahey! Magpapakasal na sina Daddy at Mommy. May Mami na ako. Meron na rin akong Mami. Dalian mo, lalabas na sila anumang oras. Titingnan ko kung hindi siya pakakasal kay Qin Miao. Kung sinong magandang diyosa ang mahahanap niya. Tumigil ka na. Huwag ka na gumawa ng gulo. Basta hindi siya pakakasal sa lalaki, hindi ba't kahit sinong babae ay pareho lang? Hindi maaari. Iyong taga-bukid 5 taon na ang nakakalipas ay hinding-hindi pwede. Kung mangahas uli siyang magpakita sa tabi ni Wenyan, talagang... Andiyan na sila. Sino yan? Sabi ko na nga ba, ang mapang-akit na babaeng ito ang kasama niya. Duan Wenyan, napakawala mong galang na anak. Nagpakasal ka talaga sa babaeng ito. Hindi ako payag. Hindi ako papayag. Pa? Ma? Bakit kayo nandito? Kung hindi kami pupunta, paano namin malalaman na siya pala ang pakakasalan mo? Ano namang masama sa pagpapakasal kay Shenkai? Mahal ko siya. Shenkai, isa kang taong hindi marunong tumupad sa usapan. Kinuha mo ang pera noon at tuluyan kang umalis. Ngayon bumalik ka na naman para akitin ang anak ko. Naniniwala ka ba na ipapahiya kita sa media para makita ang tunay mong mukha, babae ka? Ang Pamilyang Duan ay walang puwang para sa isang ambisyosang babaeng katulad mo. Ngayon din, sa madaling panahon, hiwalayan mo si Wenyan. Pa, ma, kung magsasalita pa kayo ng kung ano-anong walang basehan tungkol kay Shenkai, huwag niyo akong sisihin kung gumanti ako. Huwag niyo ring kakalimutan, nasa akin na ang kalahati ng shares ng Duan family ngayon. Anak ko, ang babaeng ito, ano bang pambubudol ang ginawa niya sa iyo? Mukha siyang pera. Habol lang niya ang yaman mo. Kahit na gusto mo siya, pwede mo siyang itago na lang. Gawin mo na lang siyang kerida, pero bakit kailangan mo pa siyang pakasalan at dalhin dito? Ang dapat mong pakasalan ay yung makakatulong sa negosyo mo at kapantay ng katayuan natin. Malaki po ang naitutulong ng mahal kong si Kaikai sa akin. Tulong? Isang hamak na probinsyana, kahit pautusan siyang maglaba o magluto, hindi bagay sa magaspang niyang kamay. Hindi ba naniniwala si Tia?
kilala na kita, 5 taon na ang nakakalipas pa lang, ay alam ko na ang tunay mong pagkatao. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Nabalitaan ko na pumapasok na ang Duan family sa market ng Europe at America. Aba, nagtatrabaho ka sa labas sa loob ng 5 taon, at ngayong nakabalik ka. Balak mo pang makialam sa negosyo ng Duan family? Oo, kaya ko. Ha, ang yabang mo. Sa tingin ko ay desperada ka lang dahil sa hirap. Yung mga ipinapahanda ko, pwedeng dalhin na rito ngayon. Blooming International CEO Ms. Sheng Kai, bati po para sa kasal ni na Mr. Duan at Ms. Sheng. Ibinibigay ang Maldives isang pribadong isla. Handa na ang lahat ng mga dokumento. Blooming International CEO, Ms. Sheng Kai. Bilang karagdagan, 10 kontrata para sa energy partnership sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Mga kasosyo ay lahat ay pasok sa top 50 na kumpanya sa buong mundo. Tapos na ang lahat ng proseso para sa pirmahan. Iyong sikat na sikat ngayon, iyo ba ang Blooming International? Opo. Pa, ma, naniniwala na ba kayong si Kaikai ay malaking tulong sa negosyo ko? Ay, naniniwala na ako, naniniwala na. Oo, naniniwala kami. Naku, Kaikai, mali ang pagkakilala ni Tihiya sa iyo noon. Huwag mo na sana iyong isipin. Tama siya. Naging abala kasi ako sa trabaho noon at wala akong oras sa mga nangyayari sa bahay. Kaya ikaw, sana ay huwag kang magtanim ng sama ng loob sa akin. Kung tutol kayo sa aming kasal, maaari akong makipaghiwalay agad. Hindi pwede. Hindi maaari. Sino man ang magbalak na paghiwalayin kayo, malilintikan sila sa akin. Mahal, ihanda mo na agad ang handaan. Sasabihin ko sa lahat na ang aming Ayan ay nakakuha ng isang mahusay na asawa. Oo, maghahanda tayo agad. Gagawin nating malaki. Wife, sabihin mo nga, dapat na ba nating isipin na sundan ang ating pangalawang anak? Naku, ang kulit mo.